Attorney Peter Haynes, good afternoon. How are you today, sir? I'm fine, but I'm not an attorney. You can call me Peter or counsel if you like. Peter, it is an honor. Thank you for the time you have given me. How is our former President Rodrigo Roa Duterte? He seemed in very good spirits today, very talkative and informative, and we discussed a wide range of topics of personal interest to him. Yes, he seemed on quite good form. Is this your first time seeing him, sir? No, this is about my fifth or sixth time. Ah, perfect. Sir, in as far as the court's order for his medical examination, in as far as his being fit to stand trial, I mean, the court has an ongoing duty to satisfy itself that he's fit to stand trial. The issue having already been raised during the pre-trial phase, and from now on, I think it will be kept under constant review every 4 months or so, and the next review will take place sometime towards the end of the summer. I don't know when the examinations will be precisely, but my guess is next month sometime. Peter, in as far as your opposition to the Rule 68, a lot of Filipinos are actually thinking if you could share to us as well the substantiation of your opposition to that. I'm not entirely sure we're completely opposed to the idea. At the end of the day, everybody wants the proceedings to go reasonably smoothly and quickly, particularly given the age of the president, former president. And so there's nothing, principled that we object to about Rule 68. What we are concerned about is that these applications that will come in the immediate period before the trial will become overwhelming in their number, because it's not just a question of the interviews that people have given, it's the large number of exhibits they might refer to or produce, videos, transcripts, diaries, and the like. So I think we're just being wary of being overwhelmed by applications that make it difficult for us to prepare for trial. In as far as the length of the trial is concerned, do you have already a timeline as to the years, perhaps? Yeah, I don't think it's going to be years. I think it would be surprising if it was less than a year. A lot of it may depend on how long the former president can spend in the courtroom on a daily basis, because I think he's going to have to be there at some stages, and it may well be that he can't endure too long a day. But my guess would be that it won't take as long as 2 years. Sir, in as far as your preparation for the trial is concerned, how confident is the defense team of the former president? Well, I'm not going to express it in terms of confidence. I mean, you'll be aware of the fact that I was assigned less than a month ago, but the core of the original team is there. They're invaluable to me. I'm going to add to that team some very experienced lawyers. I've already added Kate Gibson, who's pretty much world famous, and I will add further people, and we will have as strong a team as has ever been assembled at the ICC, and we will approach this with real endeavour and energy. Do you have any difficulties or some sort in as far as your integration to the team is concerned, sir? None whatsoever. Do you have a message to the Filipino people closely following what's happening to, actually we regard him as our living hero, and we are very much anticipate and look forward to the trial as well, which is set on the 30th of November. This is the greatest honour and privilege of my professional life. I'd like to thank those of you, and there are many, who have found my personal details and taken the trouble to wish me the best and pray in aid, God's help, and I will do everything within my human power to fulfill their hopes too. Peter Haynes, thank you so much for this opportunity. On behalf of the Filipino people all over the world, I will wish you good luck, and I know that, or we hope, that the former president will be brought back to the Philippines as soon as possible time. Thank you, Alvin. You're welcome, sir. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas! Ngayong araw po, pinagdiriwang po natin ang ating 128th
year of being the first republic and independent state sa buong Asia. Ngayong araw po, sa balkonahin ng kanyang tahanan, winagayway po ni Presidente Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas para po ideklara na tayo po ay isang republika ng Pilipinas. Bagamat tayo po ay talagang naunang republika sa buong Asia, nakalulungkot po ngayon ang estado ng ating demokrasya sa Pilipinas. Numero 1, tayo lang po ang bansa na naging kauna-unang malayang bansa na pinamumunuan ngayon po ng isang adik. Hindi na po magkakailayan. Hindi po natin inaasahan na aamin ang Pangulo na siya ay adik, pero ito naman ho ay pinatunayan na. Hindi lang po ng pulboronic video na nakita nating lahat, kung hindi ng sariling panganay na kapatid ng ating presidente na isang senadora, si Amy Marcos. Bukod pa po rito, tayo po ngayon ay usap-usapan sa buong daigdig bilang nangunguna pagdating sa korupsyon. Ibang klase po ang korupsyon na bumabalot sa ating bansa dahil di gaya ng korupsyon sa ibang lugar ng mga mundo, ang korupsyon sa Pilipinas po nagdusa ng kamatayan sa napakadaming mga mahihirap na ating mga kababayan dahil ang kanilang kinurakot po ay pondo na nakalaan sana para sa mga flood control projects para po maibsan ang kahirapan o maiwasan ang pagkamatay ng napakarami nating mga kababayan. Bukod pa po rito, tayo po ngayon nagdidiwang ng Araw ng Kalayaan. Samantalang ang ating Pangulong Bangag, talaga naman pong pilit tayong binibitbit at tinutulak sa kuko ng digmaan sa paggamit ng ating teritoryo sa mga dayuhan para sa gera na wala naman po tayong kinalaman. Totoo po, si Noynoy Aquino ang nagpayag o pumayag na magkaroon muli ng mga kasundaluhan at mga equipment ang mga Amerikano sa mga base militar ng Pilipinas. Pero ito pong si Ferdinand Marcos Jr. ang nagparami ng mga base militar na po pwedeng magamit ng mga Amerikano, lalong-lalo na ang mga base militar na malapit sa Taiwan, na siguradong gagamitin ng mga Amerikano pag nagkaroon ng putukan ng gera tungkol po sa Taiwan. Isang gera na wala pong kinalaman ng Pilipinas, isang gera na wala pong pangnasyonal na interes ang mga Pilipino. Bukod pa po dyan, lantaran po ngayon ng korupsyon. Korupsyon na para bagang nagbabaliwala sa pagiging malayang bansa ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ngayon, bagamat trilyones ang nawawala sa korupsyon, napakataas po ng hanay ng Pilipino na nakakaramdam ng pagkagutom. Para kiba ang kalayaan kung gutom naman ang mga kababayan natin. Lahat po ito ay nangyayari sa kabila ng katotohanan na pati po ang kalayaan natin ngayon ay pilit na sinusupil. Tayo po ngayon ay nasa ilalim ng undeclared martial law. Bakit ko po nasasabi yan sa araw ng ating kalayaan? Ang martial law po ay isang kapangyarihan or extraordinary power ng presidente para suspindihin ang writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus po ay isang sandata para magaransya ang kalayaan laban sa mga pagkakakulong na walang sapat na legal na basihan. Pero nakikita po natin ngayon na ang martial law ay nakakamit maski walang suspensyon ng writ of habeas corpus dahil sa mga tanim na kaso na sinasampa ng administrasyon nito sa mga kalaban niya. Nandyan po ang kaso na tanim kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at laban sa akin. Ang tanim kaso, syndicated human trafficking, no bail recommended. Nandyan din po ang mga kasong cyber libel na isinasampa sa lahat ng mga kalaban ng administrasyon. Cyber libel laban kay Maharlika, cyber libel laban kay Chavit Singson, cyber libel laban sa mga vloggers na talaga naman pong tumataligsa at nagbibigay kritisismo laban sa administrasyong ito. Kung ang martial law ay extraordinary power dahil ito po ay sinususpinde ang karapatan ng kalayaan kapag sinampahan ng kaso, ganyan din pong epekto ngayon ng ginagawa ng administrasyon sa pagsasampa ng mga non-bailable cases, kasama na po ang mga non-bailable cases laban kay Junggoy Estrada at yung mga non-bailable cases na talaga naman pong pinaganagamit nila para takutin
ang mga senador gaya ni Chis Escudero at Joel Villanueva na sumapi sa Malacanang Senate. Wala pong pagkakaiba ang pagsuspinde ng writ of habeas corpus sa nangyayari ngayon dahil ang mga tanim kaso na non-bailable o di naman kaya ang cyber libel na isinisimbe bago pa mag-weekend para masiguradong makatulog sa kulungan ang mga dinidemanda ng cyber libel, yan po ay kaparehong epekto. Sumusupil sa malayang pananalita, sumusupil sa kalayaan ng pag-iisip. So nasaan po ang kalayaan natin ngayon? Ngayong tayo po ay kinakaladkad sa gera sa ngalan ng isang dayuhang bansa. Ngayon po na ating mga kalayaan ay nababaliwala dahil sa mga tanim kaso na sinasampa ng administrasyon laban sa kanyang mga kalaban. Ang pinaka-importante, nasaan ang ating kalayaan habang ang karamihan ng ating mga kababayan ay nagugutom. Samantala, ang kakaunting miyembro ng ating lipunan, ang mga congressman, ang mga senatong, ang siyang nagpapasasa dahil sa nakaw na pondo galing sa kaban ng bayan. Ako po ay pinalaki ng aking mga magulang, ng aking lolo't lola, palaging pinapaalala na aking mga ninuno inalay ang buhay para sa inang bayan. Ang aking lolo daw po sa tuhod, ang siyang nakapatay sa pinakamataas na opisyalis ng Amerikano nung panahon ng gera sa panig ng Pilipinas at ng mga Amerikano. Sa aking pamilya, ang pamilya ng aking nanay, wala pong kalalakihang natira matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, lahat po sila pumanaw sa Death March. Kaya nga po tuwing araw ng kalayaan, talaga kami po ay nagtitipon-tipon, hindi lang po para pagdiwang ang kalayaan, kundi alalahanin ang mga alaala ng aming mga ninuno na inalay ang buhay para sa inang bayan. Kasama na rin po sa mga inaalala namin tuwing araw ng kalayaan, ang aming mga kamag-anak na nakulong, nawalan ng paa nung pangalawang pandaigdigang digmaan, ang aking lolo po sa aking ama, si Maximo Roque Sr. ay ginawaran po ng gold medal ng US Congress dahil sa kanyang katapangan nung pangalawang pandaigdigang digmaan na nagresulta sa kawalan ng isang paa. At syempre po, ang pinsan buo ng aking lola na nakulong at tinorture ng mga Hapon, Jovito Salonga, naging Senate President. Siguro po sa mga kabataan, dapat po nating alalahanin ang sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit ang ating kalayaan ngayon. Pero dapat nating paalalahanin ang ating mga sarili na kung hindi natin paninindigan ang kalayaan, tuluyan na mawawala muli ang ating kalayaan dahil sa mga leaders na di hamak na kurakot, na di hamak na nagpapaalipid sa mga dayuhan, na di hamak na mga drug addicts. Sana po, itong araw ng kalayaan ay magbigay leksyon sa lahat ng ating kabataan na ang kalayaan, hindi po yan binibigay na libre. Ang kalayaan, ipinaglalaban po yan. At minsan, ang kabayaran, walang iba kung hindi ang ating mga buhay. Diyan lang po ang tanging paraan para po mapangalagaan ang ating kalayaan, ang ating pag-alay ng ating buhay para sa inang bayan. Sa mga kabataan, magdiwang po tayo ng ating kalayaan. Pero paalalahanan po natin na ating mga sarili ang napakamahal na halaga ng kalayaan, ang buhay ng ating mga ninuno. Sana sa takda ng panahon at sa tawag ng panahon, tayo po'y sumunod sa yapak ng ating mga ninuno at ialay ang buhay para sa kalayaan ng inang bayang Pilipinas. Muli po, maligayang araw ng kalayaan sa lahat. Ito po ang inyong spoksang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.